ang buhay natin ay panapanahon lang. Minsan, tayo ay masaya. Minsan, tayo ay malungkot. Kasi ang buhay natin sa mundo ay balance. Hindi pwedeng palagi na lang tayong masaya. Minsan, kailangan din natin maging malungkot para naman sa ganon, masubukan natin kung hanggang saan ang ating katatagan sa buhay. Kung kailan, sa kabila ng maraming madilim o masakit na pinagdaanan, makita mo pa rin yung katiting na liwanag sa iyong buhay. Kaya naman, ang kailangan lang natin, maging matatag sa buhay at maging pasalamat sa buhay na mayroon tayo kahit gaano ito kasimple. Maging masaya tayo dahil special ka kay Lord. Special tayo dahil ginawa niya tayo. Lahat ng tao ay mahalaga at minahal niya. Kaya naman sinikap niyang maging mabuhay tayo na mabuti at maalala siya sa buhay natin. Ayun lang. Salamat sa inyong pakikinig. Nawa kayo ay nabahagian ng kabutihan mula sa iba at kung saan kayo rin ay magbahagi ng kabutihan para naman din sa iba. Yan lang ang ating mga tungkulin sa buhay. Maging mabuti at maging masaya sa kahit anumang bagay, kahit gaano man kaliit na mayroon ka. Gaano ka man kasimple na buhay na mayroon ka. Maging masaya ka dahil ikaw ay pinili ng Diyos na mabuhay sa mundo. Bagamat nakaranas ka ng kahirapan, ngunit lahat ng yan ay pansamantala lamang. Kailangan mo lang maging matatag sa buhay at maging matyaga. Huwag sumuko, magpatuloy ka sa iyong mga hangarin sa buhay as long as ito ay mabuti. Tignan mo yung puno, mag-isa lang yan siyang tumayo. Sa dami nila siya lang mataas. Kung gusto mong makarating sa tuktok, kailangan mo magsimula sa mababa. Mag-umpisa ka sa walang-wala hanggat sa ikaw ay makarating sa tuktok na may puno ng kabutihan ang iyong puso. Dahil sa mundo, puno ng mga tukso. Talagang ang tao ay nagiging gahaman dahil sa labis na paghahangad ng mga bagay sa mundo. Na kung saan nakalimutan ng tao na lahat ng bagay ay pangsamantala lamang. Kaya naman huwag magpakalunod. Okay lang ang mangarap, basta siguraduhin kinamit mo ito or sinikap mo itong maabot sa mabuti at malinis at patas na pamamaraan na wala kang nilulupigan tao o inapaakan. Dahil lahat ng mga tao sa mundo ay pantay-pantay lamang. Kahit marating mo yan ang iyong nais, gaano ka man kataas, babawiin din ng Diyos sa'yo sa hindi mo inaasahan sa ibang paraan. Kaya, kung iyan ay nakamit mo sa mabuting paraan, magtagumpay ka na puno ng saya. Hindi yung saya sabay bawi ng Diyos sa lahat ng mayroon ka at higit pa ang kukunin sa'yo. Yung tipong babagsak ka sa hindi mo inaasahan. Alam nyo, ang buhay ng tao, kung makontento ka lang kung anong mayroon ka, ay napakasaya. Hindi ibig sabihin makontento ay hindi ka na magsikap at hayaan mong hikaos ka. Ibig sabihin, kontento ka kung anong narating mo. Magpasalamat ka. Ngunit, patuloy ka pa rin magsisikap para sa ganoon. Mai-provide mo ang lahat ng iyong pangailangan sa sarili mong paraan. Sa mabuti. Ay, very good my husband. Naka-video pala ako sa kanya. Yan lang guys. Na-interrupt naman ako ng aking husband. Salamat my love. Ayun guys, nandito kami ng aking asawa sa lake. At kami ay nag-relax, nagpahangin. Dito lang po talaga kami palagi dahil nga kami ay namumuhay ng simple lang naman dito. Kaya dito kami palagi ng aking asawa. Nagre-relax. Ayun lang, salamat guys. Sana ay
tayo ay mabuhay ng payapa at masaya. At lahat ng ating mga problema at alalahanin ay gabayan tayo ng Diyos at maglagpasan natin. Hindi man sa ngayon, ang mahalaga ay darating. Huwag lang tayo mawala ng pag-asa at gumawa ng paraan upang ito ay masolusyonan. Ayun lang, salamat.